niyo mga sign na ito. How about this one? Ito. Ano yung naiisip niyo pagka nakikita niyo ang mga signs na ito? Bawal. Sabi ko naman doon sa libutan, ang mga bawal ay masarap. Kung anong bawal ay masarap. Kasabihan po yun sa libutan. So, do not touch. Wet pay, do not touch. Usually, pagka makakita tayo ng gano'n ang ginagawa natin. Ay, basta pa mo. Totoo nga. No trespassing. Violators will be shot. Survivors. Di kaso sa tao na kapag bawal ay laging gusto subukan. Ano? So ngayon po umaga iniisip ko na kaya magandang sign ito. Bawal na pag-ibig. Iisip ko yung parang isa siyang nasa isang circle na may puso at pagkatapos meron din yung sign na bawal. Bawal na pag-ibig. I hope na ang ating ng tema ngayong umaga ay makapukaw sa ating spiritual na pananaw. Kung tayo ay nasa maling pag-ibig, maganda ko na itama natin ang ating pag-ibig. Mga kapatid, ang ating nung talata ay makikita po natin sa unang Juan, chapter 2, verses 15 to 17. 1 John chapter 2, 15 to 17. Nandiyan na po ba kayo? Kaya niyo po basahin ko sa NIV translation, New International Version. Verse 15, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. The world and its desire pass away, but the man who does the will of God lives forever. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang mga salita. Ang salita po ng Diyos ay mabuti sa atin at ito ay tuturo sa atin bilang mga mananampalataya kung ano ang dapat gawin, kung ano po ang hindi dapat gawin. Mga kapatid, ngayon po umaga tayo ay tatayo ng mga investigador. Mga investigador tayo ngayon umaga. Bakit? Sapagkat ngayon pong umaga, mayroon pong tatlong tanong na susuri sa bawal na pag-ibig. Mayroon pong tatlong katanungan. Tatlong mga tanong na susuri sa bawal na pag-ibig. Ayun po ba ay nasa tamang pag-ibig o nasa bawal na pag-ibig? Unang tanong, ano ang bawal na pag-ibig? Ano ang bawal na pag-ibig? But before we discuss ang patungkol po sa forbidden love, tingnan natin muna, ano ang pag-ibig? What's love? Love is, according to dictionary, is a tender or deep, tender, ineffable feeling of affection and solicitude toward the person. A feeling of intense desire and attraction toward the person with whom one is disposed to make a pair. So wala akong problema sa pag-ibig. Actually, ang pag-ibig ay isang paraan upang lahat ng kasalanan ay matakpan. Ang pag-ibig ay dahilan upang ang isang tao ay mapagtiyagaan mo. Ang pag-ibig ay kailangan mo sa iyong buhay. Ito po ang dahilan kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong anak upang kayo at ako ay maligtas. Mga kapatid, ito ang pag-ibig. A feeling of intense desire and attraction toward the person with whom one is disposed to make a pair. Sa ating pong talata na binasa, 1 John chapter 2, sabi doon, do not love the world or anything in the world. Huwag niyong mahalin ang sanlibutan o ang alinman o anumang bagay sa sanlibutan. Kung babasahin po natin ang 1 John, even the book of John, yung Gospel of John, ang lagi pong binabanggit ni John sa kanyang sulat ay yung salitang word.
sanlibutan. Kaya nga po yung John 3:16, alam natin, ang sabi doon, For God so loved the world. Mahal ng Diyos ang sanlibutan. At dito po sa ating tinatalakay o pinag-aaralan ngayong umaga, sabi doon, do not love the world. Huwag po tayong malilito sapagkat ang word na gamit po doon sa John 3:16 ay patungkol po sa people of the world. O yun po ay tumutukoy sa mga tao. Pero ito pong word na binabanggit po dito, yung pong salitang cosmos. Kung familiar po kayo sa salitang cosmos, nang ibig pong sabihin, an order of or arrangement of things. Pagkakaayos ng isang bagay. So, kaya nga po yung salitang cosmetics. Yun po ay salitang from the word cosmos. Cosmetics. So, pagkat ginagamit ng mga ang cosmetics. Pag-aayos ng kahitsurahan. Di ba, kung ikaw ay medyo pangit, sa tingin mo, eh, pagka nalagyan ng mga kung ano na sumukha, nagkakaroon ng design. Medyo nahahapon ng konti yung yung itsura. So, yun po ang pagkakagamit. Yung salitang cosmos is an order. Kaya pag tumingin ka sa salmin, inayos mo, nasa order na. Pwede ka nang umalis. Arrangement of things. So mga kapatid, yung pong cosmos, according to 1 John chapter 2 verse 15, arrangement or an order of things in this world that is hostile to God. Laban sa Diyos. Hostile to God. So, arrangement siya, pero hindi nasa tamang arrangement, kundi arrangement na laban sa Diyos against the Lord. Kaya po, kung ating titingnan, yung salita pong cosmos, hindi lamang arrangement or order of things in this world that is hostile to God. It is a system of ideas, of activities, and people who are in active rebellion against God. So yung po salitang do not love the world, yung salitang word po dito is arrangement of things na kung saan ay laban sa Diyos. Ito ay sistema ng daigdig. Ito ay idea ng daigdig. Yung bang parang sinasabi po dito na kakaiba sa idea ng Diyos. Na halimbawa, di ba, may tinatawag po tayo na kung sino ang nakararami, siyang panalo. Niniwala po ba kayo doon? Sa atin bilang tayo mga mananampalataya, hindi tayo naniniwala na dahil marami sila, tama na sila. Pero sa atin po mga kapatid, yung totoo at sinasabi ng salita ng Panginoon ang dapat nating tayuan sapagkat yun po ang pinagpapala o pinapagura ng ating Diyos. John is using the word world to refer to evil, organized system under the control of Satan himself. So do not love the world. Ano po ang sabi ng chapter 5, 1 John chapter 5, verse 19? Look at your Bible. Ang sabi rito, 1 John chapter 5, verse 19, it says, we know that we are children of God. Do you know that you are children of God? Yes. And that the world is under the control of the evil one. So ito pong sanlibutan ito, sabi ng salita ng Panginoon, under the control of the devil, the evil one. That's why, sabi ng salita ng Diyos, do not love the world. Sabi ng chapter 2, verse 15 ng 1 John, do not love the world or anything in the world. Why? If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Napakaganda pong talata na sabi ron, huwag mong mahalin ang sanlibutan. Bakit? Kasi pag minahal mo ang sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng Ama, ay hindi mo kasama. Ayon po sa ating binasa, the love of the world or the Father is not in him. Ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa Kanya. This fallen world system attempts to meet all of mankind's needs apart from God. Yun po ang sistema ng daigdig. Na yung sistema ay talagang pinipilit na abutin ang pangangailangan ng tao apart from God. Yun po ang sistema ng sanlibutan. Pero ang sistema ng ating pong Panginoon, lahat ng pangangailangan mo, dapat ay umaasa ka sa Diyos.
Kaya po, di ba ngayon talagang yung tinatawag na madalian lahat ng bagay? Instant lahat. Kaya kung titingnan mo sa bata ngayon, talagang kahit yung kanyang pagtsatsaga, pagtitiis, napaka-iksi. Kasi pag siya'y humingi, laging gusto ay nandyan agad, nandyan agad, nandyan agad. Ayaw na mag-iintay. So sabi po ni Stephen Cole, worldliness is at its core a matter of the heart. If your heart is captured by the world, you will love the things of the world. Kung ang iyong puso ay captured, nasasakop ng sanlibutan, definitely, ang nais mo ay makasanlibutang bagay. Pero sabi niya, if your heart is captured by the love of God, you will be drawn to Him and to the things of God. Kung ang iyong puso ay captured ng Diyos, sakop ng Diyos, lahat ng gagawin mong bagay, ay yung nais ng Diyos. Amen po ba? Mga kapatid, the Bible talks about the world as a system of things organized in active hostility and rebellion against God. That's why the Bible says, do not love the world or anything in the world. The Bible talks about the wisdom and spirit of this world. Mga kapatid, yung kung tinatawag na present tense dito, it indicates that this is something that was already going on. Yung bang, ito ay salita, kung ating titingnan, 2,000 years ago, higit pa, nung isulat ko ang talatang ito. At ito'y problema na noon ng mga mananampalataya. And still, I believe, nagiging problema rin po ito ng bawat mananampalataya. Kaya nga po sinabi ng salita ng Panginoon, Luke chapter 16, verse 13, no servant can serve two masters. Walang lingkod o walang alipin na makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Bakit? Ang sabi niya, either he will hate the one and love the other. Kabubuotan niya ang isa at iibigin ang isa. Sinabi ng salita ng Panginoon, he will be devoted to one and despise the other. You will not serve, you cannot serve both God and money. You cannot serve two masters. Loving the world is impossible for true believers because the world is an anti-God system and you can't love God and love the world at the same time. Pwede po ba yun? Minamahal mo ang Diyos at the same time, mahal mo ang sanlibutan. Is it possible for the believers? Mga kapatid, hindi po ito imposible o hindi pwedeng mangyari. Na mahal natin ang Panginoon at the same time, mahal din natin ang sanlibutan. Salvation is a deliverance from the world, its ideologies, its viewpoints, its anti-God posture. So, sa totoo lang po mga kapatid, this is a big deal to God because the Word is not simply a passive entity but a rival for our affection and allegiance. Diba araw-araw po meron tayong struggle sa ating buhay. Ito ay kalaban ng Diyos. Ito ay kaagaw ng Diyos. Kaagaw sa pansin. Na dapat sana, sabi ni Lord, ako na lang sana, pero hindi. Itong anak ko, iba ang inaatupag. Iba ang inaasikaso. Iba ang minamahal. So, patunay po, kahit lingkod ng Diyos, nasabi na salita ng Panginoon, 2 Timothy 4:10, si Dimas, sabi ni Pablo kay Timoteo, iniwan na ako ni Dimas dahil sa pagkahumaling sa mga bagay na pansanlibutan. Siya po si Dimas. Ang sabi ni Pablo, iniwan na ako ni Dimas. Bakit? Kasi mas minahal niya ang sanlibutan. Sabi nga po ng 1 Timothy chapter 6, ang sabi doon, hindi masama ang pera. Pero sabi doon, ang pagmamahal sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. We need money. Kailangan natin ng lahat ng bagay. Pero sabi ng salita ng Panginoon, kung mali ang paraan ng ating pagmamahal, doon nagkakaroon ng kapahamakan. Doon nagiging mali. Mga kapatid, kay Kristo, napakahalaga po na ating malaman na sabi ng salita ng Panginoon sa 1 Timothy chapter 6, marami nga sa mga mananampalataya ay nawala na sa pananampalataya. Bakit? Sa pagnanais nila
yumaman. Santiago chapter 4, 14:5, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Baka naman ang akala ninyo ay walang kabuluhan ang nasasaad sa kasulatan na napakarugdog ng pag-ibig ng Diyos sa Espiritong ibinigay niya sa atin. At ayaw niya ang may kaagaw sa ating pag-ibig. Gusto ko ba niyo may kaagaw sa pag-ibig sa inyong anak? Minsan nga kahit mag-asawa, pagamat kami wala pang anak, minsan yung nagsiselos na isa pag ay mga bagong baby. Hindi ko po naranasan pa yun. Coming soon. Pero kayo kung tatanungin ko po mga kapatid, papayag ba kayo na may kaagaw kayo sa asawa niyo? Sa boyfriend niyo? Yun bang boyfriend mo, tapos ikaw pa ka-text? Papayag ba kayo? Even ang ating Panginoon, ayaw ko na ganitong sistema sa sanlibutan. Ayaw na ganitong sistema na ating aangkinin sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Ayaw niya na mayroon siyang kaagaw sa ating pag-ibig sa Kanya. Kung ayaw natin na may kaagaw sa ating asawa, sa ating anak, sa pagmamahal, sa kahit nga yung isang bagay, halimbawa, yung iyong gamit, huwag na magagamit mo yan. Tunay na mag-aaway tayo. Kahit nga doon sa gamit na ayaw mong ipagamit, ayaw mong may kaagaw. How much more ang ating Diyos? Ang ating Diyos na mayroong pag-aari po kayo at pag-aari ako, ayaw niya na may kaagaw sa atin. Mga kapatid, mahalaga po na malaman natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon, never give your hearts to this world or to any of the things in it. A man cannot love the Father and love the world at the same time. Aside po ng The Message Bible, don't love the world's ways. Don't love the world's goods. Love of the world wishes out loud for the Father. Walang masama sa pag-ibig. Nagiging bawal po ang pag-ibig kapag hindi tama ang pinatutungkalan nito. Who is your love? Para lang who is lambo. Sino ang mahal mo? Sino ang pinatutungkulan ng iyong pagmamahal? Ito ba yung mga bagay sa sanlibutan o ang Diyos na lumikha ng sanlibutan? Chapter 2, verse 15. Do not love the world or anything. Kahit bagay na maliit, huwag po natin mahalin. Nasuwi na po ba natin ang ating sarili? Sino ang ating mahal? Talangin mo sa katabi mo, sino ang mahal mo? Mahalaga mga kapatid na malaman po natin una sa lahat kung sino mahal natin. Last time pinag-aralan po natin, mahalaga sa ating buhay, malaman natin anong uri ng Kristiyano tayo. Tayo ba ay baby Christian? Tayo ba ay young Christian? O tayo ba ay mature Christian? Kasi doon ka magsisimula. Kailangan po natin i-accept na saan tayo. Sino mahal natin? Usually kung sino mahal mo, yun lagi ang iyong gustong kasama. Tama no? Kaya kayo mga may asawa, magtaka kayo. Pagka ayaw kayong isama. Tapos yung iba gustong kasama, magtaka ho kayo. Nakakapagtaka po mga kapatid, pagka po sinasabi mong mahal, pero malayo ang loob mo, napaka-awkward po. Yung sinasabi mong I love you, pero saan ka nakatingin? Saan nakamulaglag? Hindi mo alam. Pero mga kapatid, mahalaga una sa lahat, alam mo natin, sinong object ng ating pag-ibig? Is it the world or the Lord? Sabi ng verse 15, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ano ang bawal ng pag-ibig? Pangalawa,
Paano makikilala kung bawal na pag-ibig? Kayo ba pagka nagiging unfaithful ang inyong asawa, ang inyong kaibigan, ang inyong boyfriend o girlfriend, nalalaman niyo po ba? O huli na. Huli na ang lahat. Nalalaman niyo po ba pagka ang inyong asawa, ang inyong mga kaibigan, mahal niyo sa buhay, nagiging unfaithful? Usually, nagkukulang siya ng oras. Yun ang una. Medyo nagkukulang siya ng panahon sa inyo. Kaya magandang tingnan, mga kapatid. Paano makikilala ang sanlibutan? Sabi po ng ating talata, chapter 2, verse 16. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. The cravings of a sinful man. Yung po salitang cravings is the same word translated as lust. Laman. In the next phrase, and refers to the intense and inordinate impulses that comes from within. Instead of just doing whatever you want and fulfilling every desire that you have, we are to live under control. Mga kapatid, the lust of the flesh, yun po ang una. The lust of the flesh is a desire for physical satisfaction which has become a priority over our fellowship with God. That's the meaning po ng lust of the flesh. Anong ibig sabihin nito? Refers to having inordinate physical desires. Yung mga desire natin. Actually, yung atin yung desire, hindi naman masama. Kasi yun po ay nilikha tayo ng Panginoon na mayroong desire. Pero sabi nga po rito, na it refers to having inordinate physical desires and appetites. It is one thing to desire food, drink, and physical affection, and it is quite another thing to desire food, drink, and physical affection as a replacement for fellowship with God. Yung ba nagiging, sabi nga, ay nagiging replacement. Instead ng iyong kaligayahan, ang iyong kasiyahan ay hanapin mo sa Panginoon, ibinabaling mo ang iyong atensyon saan? Sa mga bagay sa laman. Kaya nga po, nung una, kung di pa kayo mananampalataya, di ba? Binabaling mo saan? Sa beer house. Dinadaan mo saan? Sa inom. Dinadaan mo saan? Sa barkada. Knowing na doon matutugunan ang iyong ang hungkad mong puso. Pero kayo at ako, bilang Kristiyano ngayon, ang ating hungkad na puso, dapat po ang Diyos ang nagpupuno. At hindi ang sistema ng sanlibutan ito. Na parang, sige, nag-away tayo, nagkaroon tayo ng hindi magandang relasyon, iiwan kita, at pupunta ako dito at makikipag-barkada ako. Hindi po yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. The lust of the flesh is to believe that one can gain more pleasure by satisfying the body than by satisfying the soul. Tayo po naman bilang tao, lagi gusto natin masatisfy yung ating flesh. Tama po ba? Kung ikaw ay isang oras kung maligo at may maninibago ka, na maliligo ka na lamang ng 5 minuto, masaya ka ba? Di ba hindi sapat? Dapat isang oras kasi yun ang aking nakasanayan. Ibig sabihin, gusto nating masatisfy yung ating laman, yung ating katawan. Yung bang kumain ka pagkatapos ay napusin ko naman, pero pagka may dumaan, mas masarap, mas masarap din yata yun. Yun bang ganong pagkakataon? Kasi bakit? Yun ang gusto natin laging isatisfy yung ating sarili, yung ating laman. Pero mga kapatid, lust of the flesh is a desire for physical satisfaction which has become a priority over our fellowship with God. Meron ba tayong ginagawa na ipinagpapalit natin sa fellowship and relationship natin sa Panginoon para masatisfy tayo? Yung pag nalulungkot, mga bagay na makasanlibutan ang pinupuntahan, makapag-mall kaya, maiba-iba naman, at ang sumaysaya. Instead na hanapin ang kasiyahan sa Diyos, sa Panginoon.
lust of the flesh, and the Jews recognize that the flesh, ito pong ating katawan, sabi nga, gaya ng ating pinag-aaralan, kung paano ang eyes are windows of our soul, of the soul. So, hindi lamang lust of the flesh, kundi yung lust of the eyes. lust of the eyes. Kanina, yung the lust of the flesh is from the world and not from God. There is nothing wrong with money. It is the love of the money, the love of whatever the flesh wants, that is the problem. So ngayon, yung pong the lust of the eyes, It refers to a strong desire or impulse, particularly as it relates to greed and covetousness. kung mga kapatid, sinasabi nga po na one test to see if you are struggling with the lust of the eyes is to ask yourself what you enjoy looking at. Ano ba ang madalas gusto mo laging tinitingnan? Pinapanood. Ano ba ang laging gusto ng iyong mata na makita? Sige nga, isipin po natin. The eyes are bringing in the information that is causing the lust of the flesh to be quickened. So pag nakita ng mata, siyempre katulad ni Eva, diba, araw-araw kasama nila yung bungang kahoy, nasa harden, maaaring naglalambitin yung mag-asawa, nagkakabulan, hindi ko lang kung ginagawa nila, ang panahon yun. Pero kung niniwala, araw-araw nakikita nila yung puno. At pagkatapos nung medyo mawala si Adan, nakita ni Eva, at sabi niya, anong Panginoon? Nabuo sa isipan niya. Una nakita niya, at pagkatapos nabuo sa isipan niya, na tila masarap kainin, at magkakaroon siya ng karunungan. So kaya ang ginawa niya, pinilis niya ang isa. Like David. Sino si David? Si David na kanyang mga tauhan ay nasaan? Nasa labanan, nakikipaglaban, at siya nasaan? Nasa tuktok ng palasyo, at pagkatapos ay nagnananaw, nanonood, at makita niya si Bathsheba naliligo. At nakita niya kagandahan, maganda ito, kanino bang asawa ito? So kaya ang ginawa niya, yung kanyang si Uriah, yung kanyang asawa, yung asawa ni Bathsheba ay dinala sa labanan. Hindi lamang dinala sa labanan, sinabi pa sa kanyang kapte, sa kanyang pinuno, ilagay mo yan sa unahan. Doon sa medyo tatamaan. So talagang pinagplanuhan. Actually, ganun po mga kapatid, na kapag nakita mo ng iyong mga mata, anong nangyayari? Nabubuo sa iyong isipan, naapektuhan ng iyong puso, at sumusunod ang iyong katawan. Kaya nga po, sabi na ng mga quotation, ng ating isipan ay workshop ng kaaway. Kaya kinakailangan natin bantayan. Lust of the eyes. This refers to a strong desire. In the spiritual sense, what our eyes delight to look upon depicts our inner spiritual condition. Ito po yung mga kapatid. Kung ano po ang madalas nating pinapanood, tinitingnan, pinagmumuni-muni, nakaka-apekto po yun sa ating spiritual na kalagayan. Malaga po mga kapatid, ng ating mga mata ay dapat nating bantayan. Sa Old Testament, ang utos ng Panginoon, sabi ng command ng Panginoon, ay kapag ang isang tao ay nag-commit o iniwan ng asawa at pumatol sa iba, nag-commit siya ng adultery. Pero sa New Testament, ang isang lalaki na tumingin ng malaswa at mahalay sa isang babae, nag-commit ng pangangalunya. Mahalaga po mga kapatid, bantayan natin ang ating mga mata. The more you look at it, the more it feeds the lust of the flesh, which wants to be pleased and pampered. The eyes are that part of the body which communicates worldly desires to our souls, thus leading the whole body to immorality. Unti-unti lang mo yan. Nakita mo ba maganda pala yun?